Ay mga kalingap, good morning. Kasama ko si this guy, mga kalingap. Andiyan po siya. Yan. Tigsong pa. Tigsong pa talaga ni Sid Alvin. Ayan po si this guy. Papunta po kami kay Pastor na na-aksidente. Pastor nyo, no? Opo, Sir Alvin. Bibisitahin po namin si Pastor. Nakalabas na po siya ng hospital po. Puntaan natin, Sir Alvin, sa bahay nila na tara kamustahin. Kawawa man po. Para nagpunta po siyang Naga para po bisitahin si Sister kaso na aksidente nga po. Pero ngayon po nakalabas na po ng hospital. Nasemento na daw po Sir Alvin yung balik niya daw sa kamay. Alamin din natin kung paano siya na-aksidente. Anong nangyari? Ano Sir Alvin? Tapos kami kay Pastor. Excited mo ako Sir Alvin. Yan. At medyo malayo pala ito. Oo nga din, Sir Alvin. Papunta din. Papuntang Naga din. Naga din. Ingat lang Sir Alvin sa biyay. Ano po? Oo, malayo. Grabe yan tayo. Sa mga kabilang bundok pa pala yun? Oo, Sir Alvin. Taway taa. Malayo talaga. Sir Alvin? Kawawa mo si Pastor pag napunta sa simbahan sa Pampon. Sir Alvin? Ang layo pala ng pinabiyahin niya. Ganyan din ako eh. Layo din yung inaano ko. Ayun nga, Sir Alvin. Ang motor lang dati. Ikaw, kahit sasakyan, malayo. Grabe, malayo. Sitahin natin si Pastor kahit malayo. Sir Alvin? Tawag. Tayo kasi bibisitahin. Nung time na ma-aksidente po si Pastor, bibisitahin sana nila si Cedric para ipag-pray. Yun nga po. Di naasahan, nagkaroon ng aksidente. So ngayon, tayo naman po yung may bisita. This guy? Excited talaga ako. Yan, napunta na po kami. Mga kalingap, papunta tayo doon para maghatid din po na cash po. Yan, wala po. Maraming salamat Sir Alvin. Maraming salamat Sir Alvin. Wala po yan kay kuya rin ni Ate Lani. Ay, maraming salamat. Sinong Rene at Sinong Nani po. Maraming salamat po. Malaking tulong po yan para po kay Pastor at hindi muna siya Sir Alvin makakatrabaho. Ilan man din po at yung kamay niya ay maraming salamat talaga Sir Alvin. Salamat po. Salamat. Tara po, excited na din kami. Malaman yung ano yung nangyari, tsaka maibigay din yung tulong. Okay. So tara po. Kanina ba sa nakakabisip si Pasko. Dito pa lang pauwi pa lang ang layo na. Grabe. Pupunta pa siya. Yan, bundok Sir Alvin. Kung nasa ibabaw nakita ng bundok. Ay grabe, Sir Alvin? Uy, nagsalakad ng mga bata. Iyo, pasakayon mo Sir Alvin. Saan kayo? Sakay na kayo. Hindi na? Malayo pa kayo? Malapit na lang. Ay, kung ako pa. Lugar ni Pastor. Pastor, ang layo pala ng lugar niyo, bundok. Kumusta na po, Pastor? Nabali ba yung buto? Nabali po? Paano daw po yung niya? Paano yung niyan? Wala pa nagsabi ko, hintayin ko yung fix nila or bukas maglalakad ako at mag-usap kami. Kung anong doktor po. Sa doktor, mayroon naman kaming purpose kaya sinagot lahat ng purpose. May po pa. Nag-alala po masyado si this guy din. Kami din nag-alala. Siyempre mabisita siya. So, nung mangyari po yung aksidente, bibisita po pala kayo doon po. Oo, punta kami kay Brother Cedric sa BMC. Kahit kung sa kasama ko. Hindi pala BMC kapatid ang punta natin, provincial. Nagpapatawa pa si Pastor. Pero pasalamat ako sa Panginoon dahil kahit yan, meron pa tayo yung chance maglingkod. At isang karangalan baga na
makapaglingkod sa Panginoon. Tapos kahit mahirap, normal, sumalingkod ng tayo nararanasan. Ito tayo, sir. Okay, salamat, Pastor. Yan po si Pastor at bisita po tayo. May aso sila, oh. Masarap sila. Kasi yung init din, parang sobrang... Mainit. Yun, Ayan, naaga sa video. na ano pa pala si ano, yung buto po, paano pala yun? Yung dalawang buto dito, yung isa, putol talaga. Putol. Sabi nga ni Doc, lagyan natin na niya ng stainless. Sabi ko, wag na, Doc. Eh sabi niya, kiluan niya, sabi ko, hayaan mo na. Kaya sabi ko, basta pero gagawin naman siya. Ayaw mo na palagyan ng ano. Wag na. Hindi naman sa akin gaano mahalaga yung postura niya, basta sabi ko. Pero sabi niya, sabi ni Doc, dudugtong naman. At least nakadugtong. O, dudugtong. Walang kahit nilagay na ano, no? Wala. Parang, hindi lang siya magandang ang posisyon niya. Yung ano ng pangay. Pero okay pa naman na ano pa naman. Oo. Magagalaw, magagamit pa naman siya. Hindi. Kanan pati Pastor yung ano. Kaya sabi ko ay matagal-tagal siguro ako hindi makakapambuhan ito. Pwede, mapa-service. Pero siguro sa ngayon ay hindi kaya. Sabi ni Doc, mga November 28 ang balik ko. Para alamin ko pwede nang tanggalin yung sinimento. Sinimento pa lang. So ilagay ko to sa'yo, Pastor, at ano? Sige. Kamay ka na. Oo. So paano nangyari, Pastor, yung aksidente dun sa... Paano nangyari? Meron ba? Habang galing kami dito sa cruising, kasi sinundo ko si brother na siya, pupunta kami ng BMC. Kikwentuhan pa kami at ang dami bagang huyo doon. Sabi ni brother, ang dami niya Pastor huyo dito. Sabi niya, ay gano'n, noon na niya, nung kabataan ba, gano'n ang trabaho niya, mag-uuway. Oo. Maya-maya, nakita ko yung isang motor, nasa gitna, nasa line na namin, tapos, pero, Nag-overshoot yung motor. tapos nung kasi pag ganun yung kurbada, tapos kami naman paahon, pag ganun di. Bigla niyang binalik yung motor niya sa line niya. Kaya lang, yung motor niya, nag-giwang siya kasi yung line sa gitna, madulas yun. Oo. Tapos, ang isip niya pala, dahil nagiwang, lalampasan niya na kami. Kaya pag nakita mo, yung sa halip na dapat kaliwa ang tama ko, Oo. kanan. Kasi ang gagawin niya na pala, lalampasan niya na kami doon sa right. Kaya lang, ang ginawa ko naman, sa halip na pumunta dito, siyempre pag driver, isipin ko, tatabi ako. And then, tagpo kami doon sa tabi, yun, bulong na kami. So, ang may kasalanan talaga yung kasalubong. Oo, pero sa akin naman, hindi niya naman talaga iniisip na intention yun. Pero physically, talagang kasalanan sa harap ng tao. Pero pag sa paningin ng Panginoon, hindi ko naman pinisisihin na kasalanan. Pero sa batas ng tao, kailangan natin gawin yung kung anong dapat. Nagkulang din siya, kumbaga, hindi din siya naging maingat. Sa awareness niya. Oo. Yan. Kumbaga, Kaya nga ang tanong ko kagad nung pagbangon namin, kumusta yung kasama niyo? Kasi hindi na bumabangon. Ako nakasandal lang kay brother, sabi ko, wag mo kong iwan. Kasi nung pag dinuong kong yung kamay ko, sabi ko, bali. alam mo ng bali. Kaya sabi ko kay brother, hilahin mo na habang manhid pa. Kasi yung kamay, manhid pa. Tiko pa, nung paghila, naghanap akong karton at sinapin kong ganyan sa karton. Yun. Hintay kami siguro, makulang-kulang 1 oras. Na mamaya, dumating na yung pulis, saka yung rescuer. Pumunta na kami ng Paano? Pastor, yung motor ko, hindi na umiikot. Yung yung gulong, yung rim ba yun? Asa na po yung motor niya? Nandiyan sa kampo ng sa kampo ng ng militar. Bukas, Ano yung XRM na pula? Parang ganun. Rider 115 Rider 115. na FI Oo. na pula. Pero sabi ko baka pero sabi ko nga doon sa sa'yo nakakuha yung motor ko, tapos palitan mo na lang. Iwan ko lang magkasundo kami, pero kung magkasundo sa ang dapat pagkasundan, yun na lang. Kasi kailangan mo yung motor. Ayun. Ngayon, hindi pa. Pero pagkatapos nito, kailangan ko talaga yun. Kailangan ko mag-provide ng gagamitin. Kaya mag-uusap kami. Baka bukas magtagpo kami. Kasi bukas,
kahapon pa lang naman ako nalabas. Ngayon pa lang naman ako nag-duty. Tsaka ang layo talaga nung pinagpapastoran niyo po. Talagang binayahin namin. Isang oras, papunta ko doon. Tapos, pala 2 oras yan balikan. Masaya naman. Kaya nga, sabi ko, Pastor, pag magpunta po kayong mga Bible study po, sabi ko, ay, huwag ko nang i-chismis si Pastor. At ang layo talaga pala po ng ano nyo. Hindi. Biyahe po, ano. Kasi yung halaga naman ng pagpunta doon, hindi yan kayang sukatin sa pera. Amen. Talagang pagka tinitingnan mo yung halaga sa Panginoon, ay gasino lang yung 2 oras na balik-balik. Ganun lang naman siya. Nagulat kami, ay, malayo pala talaga si Pastor. Pero hindi ko naman nilalat kasi meron talaga naman mga magpapastor. Talagang parang trabaho talaga nila. Pero hindi naman lahat. Talagang yun ang kinabubuhay nila. Unlike sa CNCC, kami talaga nagtatrabaho para sa sarili namin. Mag-uuma ka, parang kay Pablo, mag-tent making ka. Gagawa ka ng sarili mong tent. Tent ng iba, babayaran ka. Tapos, yun, gagamitin mo sa ministry. Kaya lang ngayon, hindi naman nagpapabayaan Diyos. Kasi nung pumunta naman kami doon, may nagbigay 500, 1,000. Ay sabi ko siguro makaka-shoot na ito bago mag-November 28. Hindi na nagpapabayaan Diyos. Ngayon, nagpapasalamat ako na dalaw kayo dito. Kumbaga, ang biyaya ng Panginoon ay sapat, sapat. Ako nga nahihiya kasi sabi ko, parang tinamaan sina Mary Rosa kasi na si Drake ng hiya. Sabi ko, wag dapat kayong mahiya. Dapat magpasalamat tayo sa Diyos kasi dito natin mas mararamdaman na kung gaano tayo kahalaga sa Panginoon. Dahil si Jesus nga handang maghirap para sa atin. Katiting lang yung hirap na yan. Kumpara sa hirap ng Panginoon. Kung nakita mo yung hirap ko na nag-bringko-bringko sa motor, hayaan mo na yun. Ang mahalaga, makita mo yung hirap ni Kristo para sabihin, mahal ka niya. Yun lang naman. Evangelism pa rin, Pastor. Yun naman yung mahalaga doon. Yun ang importante. So, ngayon, Pastor, ano nyo ngayon? Dito muna kayo. Oo, sa bahay. Hindi siya makakapagtrabaho. Sa umasa ko. Hindi mo na danaw ngayon. Kasi urumahan dapat mga... Kinakabahan si Mrs. mo, Pastor. Hindi mo lang sasanay. Kinakabahan si Kuman din, kinakabahan man din ako. Sabi nga ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Yan po ay ang grace. Tiwala tayo sa biyaya ng Panginoon. Hindi man siya nagpapabaya. Basta ang tingin ko lang yan, basta may pagsubok, may tagumpay. Kapag walang pagsubok, ay di walang tagumpay. Kasi ang bawat tagumpay, mayroong pagsubok. Ito naman, mga dinaraanan na ito. Actually, sunod-sunod yung tagumpay na darating sa amin kasi sunod-sunod yung pagsubok. At sabi nga sa Bible, itong nararanasan natin ito, hindi naman ito bago. Maging yung mga unang mananampalataya, nakaranas ng ganito. Si Pablo nga, sabi ng Panginoon, gagamitin kita, maghayo, magsasalita ka sa mga prinsipe. Kung kailan mayroon siyang mission, saka naman siya nagutom, saka naman siya nalubog sa barko, saka naman siya natuka ng saka naman siya binato, hanggang halos patay na. Kaya, para sa amin, ang nag-usap-usap na kami mga pastor, ay huwag na tayong magtaka kung mangyari sa ating mga bagay. Pasalamat tayo kung pinagbibintangan ng hindi totoo at nagdaranas tayo ng ganito para sa Ebanghelyo. Kaya sa inyo, huwag niyong damdamin. Magpasalamat, tingnan nyo na lang kung gaano kayo kamahal ng Panginoon. Na magpapadala siya ng manggagawa para sabihin lang, I love you, anak ko. Yan, talagang nag-alala sila this guy. Usap ko. Kagabi ko lang napanood. Sabi ko na, at si Disco, grabe sabi ko, alala pala nila. Yung nabasa ko pa sa JC, grabe, halos nagtigil yung tubig sa puso. Buti pa, nakabalik yung tibukan. Sabi ko ba, si Drake, tinat ko kaagad po. Grabe din. Ang ano niya, po. Nag-chat nga rin sa akin, sabi ko, ay, wag mo gano'n. Kaya niya,
Sabi niya nakakahiya daw po. Sabi ko, ay, wag mong mo isipin. Pastor, ay salamat data. Nakalabas ka na daw. Medyo maano na po. Ako, estimate ko na, sabi ko, mauna po kay Brother Cedric magpagaling. Kasi siya, inano pa yung paa niya, nilinis. Tapos lalagyan uli ng stainless. Dalawa para sa kanya. Samantalang ito sa akin. Mauna pa. Pinagyan ni Pastor yung ano. So yung babayaran Pastor doon sa ano? Sa ospital. Sinagot ng 4 piece kasi kami ni Mrs. may 4 piece kami. Sa 4 piece, pinigyan naman kami ng 500 nung naka-aksidente. Yun na yun. Yun na yun. Saan ba yun? 500. 500. Meron naman kaming barong kami ni binigay sa simbahan yung sabi ni Anay, gamitin niyo to 2,000. Yun ang gagamitin namin. Yun, nagastos namin sa hospital. Makain-kain. Yung iba, kakasurvive mo. Sige. Bibigay tayo mula sa sponsor, mga kalingap. Kay Kuya Ren and Ate Lani. Bibilangin natin, Pastor. Para sa, syempre, mawawalan ka ng trabaho ngayon. Hindi ka makakapag-uma. At least, si Mrs. kinakabahan na din. Ito yung biyaya ng Panginoon. Maraming salamat. Okay. 1, 2, Wow. 3, 4, 5, ay, 200. Mali. Cut. Okay. 5, 6, Amazing si Lord. 7, 8, 9, 10,000 pesos. Grabe ha. Salamat. Abot na ito sa November 28. Mayroon akong abot na yan. tanggal na ito sa Oo. Yan po, mula po isang din natin, kapatiran natin sa Panginoon. Si Kuya Rene and Ate Lani. Mananampalataya. Maraming salamat kay Kuya Rene sa kay Ate Lani. Naiyak-iyak si nanay. Maraming salamat po, Ate Lani and Kuya Rini po. Salamat po kahit hindi po kita nakikita. Salamat po. At lalong higit sa ating Diyos na buhay po. Salamat. Okay na, nasolve na yung problema ni nanay. Opo. Kasi talaga, Thank you po. Mrs. talaga ang ano. Opo. Ay, naiyak pa din. Ayan, tuloy si Salamat. Ano ang Panginoon? Great Lord, great provider. Opo. Talagang hindi po siya nagpapabaya sa mga taong tapat sa kanyang naglilingkod. Salamat din po. Salamat po kay Kuya Rene at Lani. Thank you po marami. Yan po talagang nakita nila yung pangangailangan ng isang kapatid natin. Lalo na pastor, lingkod ng Panginoon. Yan. At si Lord na lang bahala sa kanila. Pastor, at least ngayon, yung iniisip niya siguro ngayon, Pastor, medyo nabawas-bawasan na po, ano? Bawas talaga. Bawas talaga. Anong Panginoon talaga? Great provider, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. And Pastor, yan. Ano masasabi mo this guy? Siyempre, maraming salamat po kay Ninang Lani at Ninong Rene po. Kasi po, napakabait po nila Ninong Rene. Tsaka po talagang sobrang naman pong nakakaawa din po si Pastor. At siya lang po nagtatrabaho sa pamilya niya po. May mga anak po yan si Pastor. Nag-aaral din po at tsaka maliliit din po. Kaya po maraming salamat po. Si Lord na lang po bahala magbalik kila Ninang Lani at Ninong Rene po ng siksik-liklig at umaapaw pong blessing. Masaya po ako at nabisita ko po si Pastor. Ang medyo na po maanin pakiramdam ko. Pati po si Cedric. Talagang Pastor, pinipilit ako ni Cedric. Bisitahin mo si Pastor. Bisitahin. Kasi masama yun si Sir Alvin at nag-aalala din si Sir Alvin kay Pastor. Kaya sama-sama tayo. Anong Sir Alvin? Nakilala ko si Pastor dun sa Pambuan po. Siya po yung nag-dedicate
kay ano. Ayan, at nakakatuwa ang Lord yan. Thank you po sa ano. Ayan. Pastor, last message. Oo. Anong mensahe mo sa amin? Sa ano? Doon sa mga ginamit ng Diyos na nagbigay na sa inyo, kay this guy, puro connection kasi. Sa kanya, kilala ko siya, kilala ko, tapos kilala mo naman si Ma'am Rene kasi, ay si Rene. So, maraming salamat. So, ito ang kailangan akong magsalita. Kung hindi ko masabi kung anong uri ng pasasalamat ang pwede kong sabihin sa ibinigay ninyo. Sobrang napakahalaga nito para sa amin, sa aming pamilya, sa mga anak. Apat kasi yung anak namin, yung dalawa high school, yung dalawa elementary. So, ngayon, maraming salamat talaga. I pray na patuloy kayong gamitin ng Diyos sa ganitong mga kaparaanan. Abutin yung mga nangangailangan, pasayahin yung mga nalulungkot. At kami naman sa line naman ng bilang mga pastor ay gagawin naman namin yung aming dapat gawin bilang lingkod ng Panginoon. At kayo rin naman, lingkod kayo ng Panginoon, siyempre. Kumbaga, iba't ibang parte ng katawan. Iba't ibang parte ng katawan. Bibig, merong kamay, may ulo. Iba't ibang ginagampanan. Ngayon, so, ang buong katawan ay nagiging masigla dahil sa paggampan sa gawain ng bawat isa. At kami naman, pagka-spiritual lang naman ang pinukusa namin, walang financial, walang physical aspect, ay talagang mahihirapan rin kami. Sa inyo naman, kapag walang emotional, hindi natutukan yung emotion, spiritual, nahirap din. Pero dahil sama-sama tayo, yun. Kami, kayo, tayong lahat. Kaparangalan ng Panginoon. Kaparangalan ng Panginoon. Yan, Pastor, at yan. At mapaalam ka tayo muna sa vlog. At ayan po, maraming salamat po ulit kina Kuya Rene and Ate Lani. Salamat po sa pagpaabot ng tulong sa isa po natin ditong kapatid sa Panginoon. Thank you talaga po. At nakatulong po yung kayo po. At sa channel po, maraming salamat sa mga hindi po na-skip ng ads. Ayan, thank you so much. Kay this guy din kasi na-open niya din sa vlog yung about doon at nakita din ng ano. Ayan, thank you so much sa mga viewers natin. Thank you and huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin, at syempre sa channel ni Kuya Val, ama ng Kalingap, Val Santos Matubang, kay Kalingap Rob po, kay Ate Edna, syempre kay Ma'am Buena po. Thank you and God bless po. Bye-bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, sasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin. Yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago.
natin si Lola Mamerta, yung parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga kalingap, tumulong po and today po mga kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palagi malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi